Kapitulo 5. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Ng araw, nalalangin ng Diyos ang tao. Sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang. At sila'y binasbasan. At tinawag na Adam ang kanilang pangalan. Ng araw na sila'y lalangin. Yun. Ng araw, nalalangin ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos. Bakit hindi sila invisible, ang mga tao? Natural lang na malaking panluloko ito dahil kung pagbabasihan ang sensya at ang mga gabundok na ebidensya ng evolusyon, napakalabo ng bersong ito. Simulan natin sa mga fossil record, nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng development ng anyo ng buhay mula sa simple hanggang sa komplikado. Ang mga transitional fossil, halimbawa yung Archaeopteryx, Tiktaalik, ay nauugnay sa mga pangunahing grupo tulad ng mga reptilya at ibon, isda at amphibian. Comparative anatomy, ang homologous na struktura, mga katulad na struktura ng buto sa mga paa ng tao, balyena, paniki at ibon ay nagmumungkahi ng isang karaniwang ninuno o common ancestor. Yung mga vestigial structure din, mga labi ng mga organ o struktura na nagkakaroon ng function sa isang ninuno, halimbawa yung human appendix at whale pelvis. Ang mga embryo ng vertebrates tulad ng isda, ibon at mga tao ay nagpapakita ng mga katulad na katangian tulad ng mga hasang, luwa at buntot na nagpapahiwatig. Isa rin ang molecular biology, pagkakatulad ng DNA at protina sa pagitan ng mga species. Ang mga tao ay nababahagi ng 98 to 99% ng DNA sa mga chimpanzee. Universal genetic code across all organism point to a common origin. Kasama din ang phylogenetic, evolution tree, radiometric dating, genetics and inheritance, observed evolution, changes in biogeography. Ito yung pamamahagi ng mga species ay nakaayon sa kasaysayan ng evolusyon at continental drift. Ang mga species ng isla ay madalas nakahawig ng mga kamag-anak sa mainland, ngunit nagbabago ang mga ito, natatanging katangian, halimbawa ang mga finch ni Darwin sa Galapagos. I'll just drop the link of my old videos kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa human evolution. Katulad pa rin ng dati, huwag mong paniniwalaan ang mga sinasabi ko, mas mabuting alamin mo. Hindi kailanman kailangan ng pananampalataya kung katotohanan ang pag-uusapan. Peace out!